Welcome to another video that I'm going to do here. This is all about self-defense technique. This is the proper way on how you're going to punch if you're in a dire situation and there's nothing more left for you to do but to defend yourself against the attacker in front of you, which is out to harm you, not just mentally but physically. So what I'm going to demonstrate here is a simple basic punching technique when you're out on the street and someone is trying to bully you, threaten you, or out to get your personal belonging by means of force, like for example your cell phone, your money, your jewelry, and other valuable items. The defense here is basically very simple, and even a grade 6 or grade 3 student can learn. What matters is you learn to defend yourself when you're out there on the street to protect yourself from harm's way that may come to you directly. So this is how the way you're going to do when you punch. Make sure that your legs are in horse stance position so that when you punch, you will not be put out of balance. And when you punch, make sure your shoulder, your hips, down to your toe move just like a boxer do. And your hands are in the position like this. So when someone counter with a punch, you can defend this side of your body, then counter with a punch. Just like that. That is the basic formation of a punch. Very simple but very lethal when it hits someone. Just make sure when you punch, your whole body moves. It's a sign of flexibility. You move like that. Then you punch. Like that. You can either do a hammer piece like this. Or like this. And your body must be constantly moving like a boxer do or does. Pag susuntok ho kayo, ang titingnan ninyo ay isang kwadradong diretso, square type like. From there, you can anticipate
your opponent's actions and move. Kapag sumuntok, salag, pasok, pang, 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 suntok. Salag, 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 pasok, pang, 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 pang. And make sure when you start punching, you will not stop unless the threat is no more. Sa Filipino martial arts, ganyan na sangga nila. Anyone can do that. Kasi pinaka-importante, aralin nyo muna ang salag at iwas. Madali na ang pagsuntok. Pero yung pagsalag, pag-iwas, mga ducking moves na ganyan, na thrust. Kung hindi kayo sanay dyan, mahihirapan kayo. Dahil you need flexibility ng katawan. Yung mga basics na pagsuntok, lalo na yung hammer fist, like that. Yan, hammer fist. Pag may sumuntok sa inyo, mostly naman kasi ang suntok pa ganyan. O di kaya pa ganyan. O di kaya pumula dito, pa ganyan. Karamihan ganyan na suntok eh. Yung mga away kalye. Pero sa inyo, kung marunong kayo sumalag, pag sumuntok na gano'n, ito ang pansasalag ninyo. Sabay counter ng isa sa mukha. Ayan. Just like I said, when you hit repeatedly. Salag, suntok, hammer fist, suntok, suntok, hammer fist, suntok. Sunod-sunod po yun. At ang tama nun dapat sa mga vital parts ng mukha ng tao, like sa mata, sa ilong, sa nguso, sa temple or sentido, or dito sa noo, or here sa bungbunan, pag hammer fist, pa-jab na pabaon, para kang pumapalo ng sledgehammer sa bato. Yan, ganyan ho yan. And make sure na pag kayo sumuntok at tao na kayo, huwag kayong titigil. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod. Until the threat is demolished. Because if you don't demolish the threat might come back and hit you hard, lethally. So pag nag-umpisa ang laban, yung iba kasi ginagawa girian, ganyan. Tapos sila nauunahan na suntok. Kasi hindi sila alisto at kala nila kaya nila yung tao. Pero pag aral ka, konting usap-usap, alam mong may threat at sasapukin ka, unahan mo na. Isang ganun. O pag nakaganyan ka, make sure naka-horse stand ka, isang jab na malakas. Tsak! Tutumpa yun. At bago pa yung makarecover, hilo na yun o ligalig na ang utak kasi nauna ka na sumuntok. Ngayon, sa mga sanay naman, pag sila nauna, counter, sabay pasok, suntok na sunod-sunod, para sa Wing Chun, ganun lang. Tapos agad ang laban, hindi na kailangan patagalin pa. Salag, suntok, hammer fist na salag, suntok, or elbow. For me, or
straight double punch na sunod-sunod nang wala nang retaliate pa sa opponent na nasa harapan ninyo. Yan. Mga ganyan ho. Kayo na lang ho ang bahalang umaral. Hindi nyo kailangan matutunan lahat na nasa video. Kailangan magkaroon din kayo ng sarili ng technique maliban sa inyong inaral at natutunan. That way, you can mix all of it and add flavor to your own defensive tactics. Yun ang emphasize dito. Kaya, when you learn, make sure you learn using your head at ang inyong dibdib. Kasi, kung magle-learn kayo, pero hindi kayo ganon katyaga, or may agam-agam kayo, wala rin mangyayari. Make sure when you learn self-defense, dibdiban, para matutuhan at higit sa lahat, maging alisto kayo. Kasi kahit anong aral lang gawin ninyo, pag kayo hindi alisto, wala rin silbi. Kahit eksperyensado pa kayong tao. Learn that from experience, first and foremost. Marami kasi maingat. Pero pag nabigla, natutulala, or nauunahan sila. Kasi aligaga yung isipan nila, hindi sila makapag-desisyon kung paano ang gagawin, kung susuntok ba o sasalag o whatever o tatakbo. Ngayon kaharap na nila yung opponent nila na out to do them harm. So ang nangyayari, natataranta, nawawala sa proper disposition, ayun, matatalo, worse, ma-hospital, mapasok sa ICU, makoma, at yung pinakamahirap, deto. Kasi, naunahan ng takot o pagkabigla. Kaya most importantly, when you are going to learn martial arts, make sure na listo palagi at mabilis ang kilos nang hindi nauunahan o naiisahan ng opponent ninyo. Yun lang naman ho ang sekreto. And always practice when you have time to do it. Kung busy man kayo sa trabaho or sa workload sa school, always have a time management in you so that na-schedule nyo yung inyong mga gagawin. Ano lang naman ho yan practice ng martial arts, ehersisyo, iwas sa mga vices so that magiging mabilis, malakas at mabilis tumakbo ang isipan. Kasi kung kayo'y praktisado ang aral, bago may vices kayo, hindi kayo nakain ng masusustansya, mga green leafy vegetable, then all of that you have practiced and trained will only go to waste. Kasi pabaya kayo sa inyong sarili. So when you start learning on your own or may magturo sa inyo, make sure to follow the healthy lifestyle. If ever man na hindi kayo clean living before, once you start training for martial arts for survival and defense, then start nyo nang umiwas sa mga vices for your own good. Yun lang ang masasabi ko. At yung mga proper na punch, salag, ilag, da, aralin ninyo. Madali nang aralin ang pagsuntok. Pero ang pinakamahirap aralin ay mga salag. Lalo na kung mabilisan. But, kung focus ka, kahit hindi ka trained at eksperyensyadong fighter, tingin ka lang sa isang box na kudrado na pahaba, makikita mo na kahit anong bilis at liksi ng iyong opponent, ma-anticipate mo kasi yung dating ng impact ng suntok niya mabagal. So therefore, you can counter it and release your punch to counter that punch.
Ganun lang naman ho yun eh. Kaya, ayun ho ang aralin ninyo. Or, shadow boxing exercise is also good to maintain a good balance to your body. Kahit wala kayong punching bag o mga gamit na kagaya ng mga sa boxer, you can train. Basta desidido lang kayo at gusto niyo yung ginagawa niyo. At gusto niyo maprotektahan ang sarili niyo, ang pamilya niyo at ang ari-arian niyo, then walang makakapigil sa inyo to train hard. Basta focus lang at dibdiban. So, yun lang ho ang may i-share po sa inyo sa araw na to. At maraming salamat din sa 84 subscribers at sa mga viewers at sa mga manakanakang nagla-like sa aking mga videos. Magparami ho tayo by spreading my videos to others so that my channel will grow and I can continue doing this stuff for you so that kahit papaano you will learn kahit mga uwito at simpleng basic lang sa mga defenses and offenses move. Dahil ho sa panahon ngayon, delikado na sa street. Aminin man natin o hindi, kahit sa sariling bahay natin, kapag tayo pinasok ng mga kawatan at tayo nabigla, wala na. So it's best talaga na mag-aral ng depensa. Kahit sabihin natin nandiyan ang mga otoridad, kailangan pa rin mag-aral to protect ourselves and our family at ating mga ari-arian. Hindi naman natin ilalagay sa ating kamay ang batas, pero mabuti na yung handa tayo. Kasi hindi naman 24/7, they are always there. So yun lang ang masasabi ko. At hindi ko rin sinasabi na maging violente ang isang tao. Na kapag natuto kayo, always maintain a low profile. Meaning maging mapagkumbaba. So that hindi kayo pag-initan at pagtripan. At hindi malaman yung inaralin niyo. At kung mag-aral man kayo, at kung kayo mag-isa o may kaibigan kayo sa 2 o 3, kayo-kayo lang. Para ma-maintain yung secrecy ng studying martial arts. The basic way na kailangan sa pang-araw-araw. So, hanggang dito na lang ho. Subscribe, like, and share my videos. At maraming salamat po sa mga nag-review, foreign man or local. Thank you to all.